Sa Origin Land, kumakalat ang pagkalito habang ang mga dambuhalang hukbo ng Beast ay biglang umatras mula sa mga front line. Walang ideya ang mga lokal na puwersa kung bakit ito nangyayari. Kaya ang isang lumilipad na mensahero ay mabilis na nagmadali upang ihatid ang nakagugulat na balita kay State Deputy Governor Ye Yongsheng. Iniulat ng mensahero na ang maalamat na babae na nakasuot ng kapa ng Daos na nag-iisang tumatalo sa mga hukbo ng Beast ay biglang lumitaw sa daigdig. Sa loob lamang ng ilang sandali, ganap niyang winasak ang Plant God Cult at nilinis ang lahat ng mga Beast sa paligid ng Shanghai City. Sa pagkarinig dito, napagtanto ni Ye Yongsheng na sinira ng misteryosong babae ang dakilang plano ng kaaway na sakupin ang daigdig. Dahil ang kanilang mga plano doon ay napakasamang nabigo, walang saysay na ipagpatuloy pa ang kanilang mga pag-atake sa Origin Land. Dahil dito ay naiwan siyang nagtataka kung anong uri ng makapangyarihang nilalang ang babaeng ito upang magkaroon ng ganoong pambihirang nakamamatay at nakapagpababago ng mundong lakas. Sa kabilang banda sa City 36 ng Origin Land, si Mo Dongji ay nagpapahinga sa loob ng isang kulay berdeng healing tank. Gumaan ang kanyang pakiramdam dahil siya ay buhay pa, ngunit malalim pa rin siyang nababagabag sa kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Naiisip niya ang kanyang laban sa nakatatakot na Thunder Dragon, habang iniisip kung ang parehong misteryosong babaeng Daos na iyon ay hindi dumating sa huling segundo upang pasabugan ang halimaw ng pira-piraso, siya ay naging abo na sana. Isang anunsyo sa intercom ang nagpatigil sa kanyang mga kaisipan upang sabihing ang kanyang apprentice ay dumating na nagtulak kay Mo Dongji na magpatuyo, magbihis, at lumabas mula sa tank upang tanggapin siya. Ang bisita ay si Luo Changso, na masayang tumakbo upang yakapin ang kanyang master sa sandaling makita niya ito. Mapagkalingang ngumiti si Mo Dongji at nagmungkahi na lumipat sila sa isang pribadong silid upang makapagkwentuhan sila matapos ang ilang taong pagkakahiwalay. Nang makaramdam na sila ng kaginhawaan sa silid, ipinatong ni Changso ang kanyang ulo sa kondongan ng kanyang master at nagsalita tungkol sa kung gaano niya pinananabikan ang kaginhawaang gawaing ito. Banayad na tinapik ni Mo Dongji ang kanyang ulo, habang napapansin kung gaano na lumaki ang kanyang alagad. Ngumiti siya at nabanggit na noong bumibisita siya sa daigdig, katunayan ay kumuha siya ng isang bagong alagad, na nagbigay kay Changso ng isang junior sister na eksaktong kapareho niya ng edad. Ipinaliwanag ni Mo Dongji na ang bagong junior sister na ito, si Shen Qingan, ay kabilang na sa sikat na genius list, kaya malamang na magkikita rin sila sa lalong madaling panahon. Nabanggit din niya na nang makita ni Shen Qingan ang larawan ni Changso, sinabi nitong mukhang-mukha niya ang isang lumang kaklase mula sa daigdig na nagngangalang Bai Shui, na mayroon ding puting buhok. Ang pagkarinig sa pangalang iyon ay nagpagulat kay Changso, at isang bigla ang alon ng mga alaala ang tumama sa kanya habang iniisip niya ito. Ang isang maliit na batang babae na may kulay pink na buhok na masayang kumakaway sa kanya mula sa isang nakaraan na nakalimutan na niya. Sinabi niya sa kanyang master na ang pangalang Shen Qingan ay tunog na napaka-pamilyar, at maaaring kilala nga niya ito. Sa pagkabigla sa koneksyong ito, nagpa siya si Mo Dongji na subukan siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang pangalang Lin Zikhen ay tunog pamilyar din sa kanya. Ang tanong na ito ay nagpagulat kay Changso habang ang isang malinaw at maliwanag na alaala ng isang batang Lin Zikhen na nakatayo sa tabi mismo ng isang batang Shen Qingan ay kumislap sa kanyang isip. Banayad na hinawakan ni Mo Dongji ang kanyang buhok upang aliwin siya. Sinabi ni Mo Dongji na kapag pumunta na sila sa Origin Land, magkakaroon siya ng maraming pagkakataon na makatagpo sila, na dapat makatulong sa kanya upang maibalik ang kanyang mga nawalang alaala. Sa kalangitan sa ibabaw ng lungsod, nakipagkita si Ye Yongsheng sa misteryosong cultivator na may puting buhok at itinanong kung siya ba ang lumipol ng mga hukbo ng Beast sa kapwa daigdig at sa Origin Land. Nanunuya siyang tumawa sa kanyang tanong at ipinakilala ang sarili bilang si Chi Qingmo, ang master ng Heavenly Pavilion. Sa pagnanais na maiwasan ang isang laban sa ganoong makapangyarihang cultivator, umarte ng magalang si Ye Yongsheng at inimbitahan siya sa kabisera upang uminom ng tsaa at mag-usap. Kung saan kalmadong sumang-ayon si Chi Qingmo na gawin ito. Sa apartment ni Lin Zikhen, ang nagmumurang kamatis na si Shen Qingan ay nerbyosong nagtanong kung ang pambihirang makapangyarihang pavilion master na ito ay magagamit ang kanyang malakas na pakiramdam upang panoorin sila habang sila ay nagpapakapribado sa kama.
Inamin ni Lin Zichen na kahit wala ito sa silid kasama nila ngayon, tiyak na mayroon itong kapangyarihan na mag-espiya sa kanila kung talagang gusto nito. Sinubukan niyang palamigan ang ulo ng kanyang kasintahan, habang tumatawa at sinasabing ang ganoong sikat na figure ay may mas marami pang mahalagang bagay na gagawin at hinding-hindi magiging ganoon ka-boring. Mismong noong sandaling iyon, dumaan si Chi Chingmo ng diretso sa bintana ng kanilang silid tulugan at inamin na siya ay talagang ganoon ka-boring. Na nagdulot kay Lin Zichen na sumigaw sa panik at hilahin ang mga kumot habang humihiling na malaman kung kailan pa ito nakabalik.